Base mismo kay JJ Redick, si Lebron high usage pa rin sa lineup nila. Ibig sabihin, hawak pa rin niya ang bola at mas involved sa play kahit in-adjust ang role niya. At nakikita mismo na mas nagiging mabuti para sa Lakers yung pagiging third option niya sa kombinasyon ni Luka at Reeves. Mas kaunti ang usage ni Lebron ngayon pero nasa elite level pa rin ang output niya. Sa 9-game win streak nila ngayon, nag-average pa rin yan ng 9 points, 7.3 rebounds, 5 assists, 1 steals per game. Kasama yung 60% nito sa field goal. Sobrang efficient pa rin. Kaya kahit hindi siya top scorer, siya pa rin yung top contributor sa all-around stat ng Lakers. Kaya hindi bumababa ang impact at mas nagiging mas effective pa simula nang gamitin niyang si Lebron. Bilang third option nga, meron niyang 6-game win streak since bumalik sa injury. Kaya nga mas nakikita ngayon na mas komportable to sa bagong role niya sa rotation at nakikita mismo ng mga analyst kung gaano ka-flexible at ka-versatile si Lebron sa pagtanggap ng bagong role niya at mabilis ang pag-a-adjust sa kombinasyon ni Luka at Reeves. Isa pa sa pinaka-deep na sinabi naman ni Lebron sa interview nung bumalik siya sa injury na sinasadya nga raw talaga nito na pag-aralan kung paano siya makakapag-adjust at babagay sa kombinasyon ngayon ni Luka at Reeves dahil sobrang efficient nga naman talaga at mataas ang win streak ni Luka at Reeves at malaki ang impact ng mga to sa winning streak nila ngayon. Kaya sa report, hindi niya pinipilit nga raw maging main guy. Sa halip, nag-adjust siya para sa team system at napansin mismo ng mga analyst na mas nagiging dynamic ang opensa nila, mas fluid ang ball movement at nagkakaroon ng malalim na team chemistry lalo na sa crucial play since na mag-adjust si Lebron. Base rin sa sinabi kasi ni Lebron after ng game naman nila kontra Miami Heat nung nakaraan, hindi nga raw talent talaga ang problema nila kundi oras, team chemistry sa loob ng court. Sinabi niya, it's always been about time. Ibig sabihin, kailangan nilang ng sapat na oras ng magkakasama para magkaroon ng maayos na communication at team chemistry na mismong sinunod nitong si Redick. Ngayon lang rin kasi nagkaroon ng consistent reps, actual game experience ang Lakers. Sa Big 3 nila na to, ito yung nakikitang dahilan kung bakit biglang gumagandang araw ang laro nila at nagkakaroon ng winning streak. Ang Lakers nagkaroon ng malaking role shift ngayon mula sa main engine, naging connector na lang ng system si Lebron, habang si Luka ang primary scorer, 30 plus points every game sa streak nila, at si Reeves ang secondary creator. Si Lebron ngayon ang connector, nagsiset ng screens, nagpapacilitate ng ball movement, nag-a-adjust depende sa play nga araw at nakikita mismong sobrang effective si Lebron sa role na yan, kaya mas lalong lumalabas ang pagiging leader niya mentally. May clutch impact yan kahit third option pa. Sa game nila kontra Magic, meron lang yang 12.6 rebounds, 4 assists, 3 steal. Hindi siya top scorer pero involved sa lahat ng play nila, cuts, spacing at defense. Kaya mas napokus sa kanya ang atensyon sa depensa ng kalaban. Sa final play, option siya bilang decoy o cutter na mismong nagbukas ng space para sa game-winning shot ni Luke Kennard. Meaning kahit hindi siya tumitira ng clutch, nakaka-apekto pa rin siya sa resulta ng laro nila, lalo na sa clutch moment. Based kasi sa mga analyst, unique kay Lebron yung pagbabago talaga ng role. Possession by possession, sa isang game, kaya niyang maging facilitator, screener, scorer, o defender sa close game. Kaya mas lalong lumalaki ang contribution niya sa overall stats nila. Kaya hindi siya nawawala kahit hindi siya yung main option. Kaya nakikita na mas nagiging delikado nga raw ang Lakers ngayon dahil sa nagiging predictable si Lebron. Pigilan mo si Luka, may Reeves. Pag pinigilan mo naman si Reeves at Luka, merong Lebron na kayang gumawa ng impact sa dalawang role, opensa to depensa. Direktang sinabi ni JJ Redick sa post-interview na the best thing for our team is him being the third high usage player. At dinagdag pa niya, he's still a high usage player pero kailangan nga raw nilang maghanap pa rin ng rhythm mula sa tatlong core na to. Dahil nung early games pa lang, sa report, ang challenge talaga sa Lakers sa buong season na to, yung rhythm at chemistry ng trio nila. Kaya ginawa ni Redick, nilinaw niya ang hierarchy. Mas ginawa nitong mas organized ang offense, mas malinaw kung sino talaga ang gagawa ng play at kukuha ng last shot. Kaya para kay Redick, hindi effective na gamitin na si Lebron bilang primary scorer sa lineup nila. Kaya ngayon, mas effective nga raw talaga yan bilang third option plus all-around weapon sa lineup nila. At sinabi ni Redick
na best setup to para manalo ang Lakers. Si LeBron sa third option, hindi naman nga raw yan downgrade pero mas optimal na version to para sa Lakers. Dahil dyan mismo nagiging efficient si LeBron, mas nagiging dangerous sa opensa, mas nagiging balance ang team nila mula sa Big 3 na to. Kaya nakikitang mas mataas ang chance nila sa playoffs dahil mismo sa naging adjustment ni LeBron at pagtanggap nito sa rule niya at pagiging effective bilang third option ngayon.